Hey guys, I'm Jam of JeromeManchata.com and welcome to Jam Online Weekly or JOW for short. This is your weekly dose of Philippine tech news, gadgets, and tech stuff. So ano nga ba ang topic natin for today? First up is the MyPhone Iceberg. It is the next flagship phone ng MyPhone. It is based on Blue Life View. I'm not sure if Life View, but it is based on Blue Life View, something to do with that phone. I forgot the name of that phone. Anyway, so ano nga ba meron dito sa flagship phone ng my phone? So, it has a MediaTek quad-core processor na 1.2 GHz. So, parehas lang siya sa most quad-core na local brands, MediaTek. Sa mga nagtatanong, MediaTek, the performance of MediaTek quad-core processor was good. It's almost on par with the S3. Some S3, well, depende sa S3 nyo kung marami naka-install na apps. Pero the performance, the MediaTek quad-core processor is really great. Yan. By the way, the processor is paired with a 1 gig RAM. So, huwag kayong mag-alala about sa games and multitasking. Malaki RAM niya, it's 1 gig. And yung screen niya is it's 5.7-inch HD IPS LCD. Yes, 1280 by 720 siya. Na-expect ko na siya, pero 5.7, masyadong malaki na siya. Kung naaalala nyo, Galaxy Note 2, yun ay 5.5. This one is 5.7. So, mako-consider na natin ang MyPhone Iceberg na isang phablet. Diba? Sa mga mahilig mag-selfie, huwag kayong mag-alala. Alam niyo kung bakit? Kasi meron tayong 12 megapixel rear camera at saka 5 megapixel front camera. So, sa mga mahilig mag-Instagram dyan, huwag na kayong mag-alala. I think maganda naman ang ano nito. I'm pretty sure na maayos yung camera ng cellphone na to. Another thing, napaka-special ng phone na to kasi aluminum body, aluminum ang body niya. There are only a few local branded phones na gumagamit ng aluminum, but this one, talagang aluminum yung likod niya. But the thing is, no micro SD na, walang slot sa micro SD. Pero, meron ka na 16 gig na internal storage. So, bakit mo pa kailangan, di ba? Malaki na internal storage. I'm not sure, pero sa mga mahilig lang mag-torrents, maglagay ng movie, sa mga mahilig sa sobrang daming games, saka mo lang mapupuno yung 16 gig. I don't think na, para sa akin, well, in my case, I don't think na kailangan ko ng micro SD. Meron akong dating Galaxy S3 and hindi ko ginagamit ang micro SD. Hindi ko nga napupuno yung 16 gig eh. So, depende pa rin yun sa inyo. Siyempre, depende sa gumagamit sa inyo. Pero yun lang isa niyang compromise na maayawan nyo. Wala siya LTE, of course, pero meron siya HSPA+. Okay na yun. The battery is 2,600 mAh. Hindi ko masasabi kung kano katagal since we don't have a review unit and the phone will be launched this Friday at July 26 sa Eastwood City. We'll talk about that later. Pero dito muna tayo sa mga malulupit na features ng MyPhone Iceberg. Meron siyang TARA or Theft Apprehension and Asset Recovery application. So saan nga ba yun? Di ba? Ang ganda ng pangalan, TARA. So, isa tong application para hindi manakaw ang phone mo. I'm not sure kung paano ito nag-work, pero I think ang pag-work nito ay parang Find My iPhone or sa Windows Phone, I forgot, Find My Windows Phone, something, Find My Phone para sa Windows Phone. I'm pretty sure na makukuha mo yung files mo, yung contacts mo, mare-recover mo with Tara. I'm not sure kung matitrace niya, pero palagay ko, confident ako na ang alam ko, matitrace yung phone pag nanakaw sa Tara. So, app lang naman siya, pero meron isa pang feature na gusto ko dito. It's the wireless display. Opo, supported po ng MyPhone Iceberg ang wireless display. So, makakonect ko kayo sa external display using Wi-Fi. I'm not sure kung anong device ang kailangan nyo para makakonect kayo sa TV nyo, pero siguro DLNA ito. Sana kung meron mabibili na device para makonect sa external display, sana mura lang siya. I don't think maraming bibili ng mga Pinoy para dito, pero sana mura lang siya. Yun lang yung gusto ko. Pag mura siya, magiging mabenta siya. Yan ang market ng Pilipinas eh. Hindi tayo gumagastos sobrang mahal, well, based sa ating market, kasi hindi naman lahat tayo afford ng ang mga mamahalin na accessories, 'di ba? So another thing, hindi
hindi lang wireless display ang meron ng My Phone Iceberg. Meron din siyang clever motion. So, ano nga ba yun? So, meron tayong wave to capture images. So, basically, gaganto tayo, wave, and then magka-capture na siya ng images. Ganon din sa to dim the phone, clever dial, na parang direct call ng Samsung. So, ang phone nyo, kunwari ito, phone nyo. So, ilalagay nyo lang siya sa tenga nyo, and automatically, tatawag na sa contact na nandun sa screen nyo. So, pag nandun kayo sa messaging, and then, pinindot nyo yung isang contact, and then, ginanon nyo siya, automatically tatawag na siya. It's not really the best feature, pero napaka-handy niya, especially sa mga nasanay na sa Samsung. Another one, meron siyang flip to mute. So, pag binaliktad ko siya, automatically, mag-mute na yung phone ko. Hindi ka na mag-iingay. Hindi ko lang sigurado, pero yung speaker kasi nasa likod. So, paano yung pagpapatugtog ako? Pag finilip ko, malakas nga yung speaker, wala naman yung sound, di ba? Kasi flip to mute nga eh. And another thing, ito talaga mapapansin nyo to. Kung napapansin nyo, lahat ng My Phone merong Philippine map sa likod ng cellphone nila. This time, ang My Phone Iceberg, wala na siyang Philippine map sa likod. Kakaiba, di ba? Bago yun sa My Phone. At isa pa, napakaganda. Napakaganda talaga ng design ng My Phone Iceberg. We're not sure. Sabi nila, Agua Iceberg. Sabi ng iba, Iceberg. Pero thank you nga pala kay Sir Chucky Dreyfus. Sa kanya galing ang info ko ngayon. Ito yung, sa kanya galing itong mga info ko ngayon na nalalaman ko dito sa My Phone Iceberg. Alam niyo ba ang presyo ng My Phone Iceberg? Hindi siya abot ng 15,000, 12,000, 11,998. For me, reasonable na ang 11,998 para sa features na ito. Android 4.2, 5.7-inch na display, na HD. HD nga, yun nga. 1 gig na RAM, 12 megapixel na camera, 16 gig na internal storage, and aluminum body. Ano pang hahanapin mo? Nandito na sa My Phone Iceberg. Para sa akin, reasonable ang price niya. Pero syempre, kung hindi mo abot, meron man tayo syempre mga phones na mas mababa dito, katulad sa Cherry Mobile Omega HE 2.0, which has almost the same specs, pero mas mababa yung display niya. 5-inch. Pero mas pipiling ko yung 5-inch compared to 5.7. 5.7, I think napakalaki na nun sa akin. Para sa akin, Note 1, nalalakihan na nga ako. And I'm not sure dito na 5.7-inch. So, yun. Yun lang po. Sana po, tingnan natin kung ano pang malalalaman natin this week. Balitaan natin sa The Big Time Show. Baka mamaya meron tayong balita tungkol dito sa My Phone Iceberg. Diba? So, next topic is the HTC One Mini. Yes, meron na tayong mini-me version ng HTC One. Just like the Samsung Galaxy S4 na meron Samsung Galaxy S4 Mini, the HTC One has the HTC One Mini. Compared to the Samsung Galaxy S4, mas maganda ang specs ng HTC One Mini. Why? Meron siyang 4.3-inch na Super LCD display, pero HD display siya. It's not full HD, but HD display. So, para makukumpara mo na siya sa 2013 na flagship smartphone, 2012 na flagship smartphone. While meron din siyang 1.4 GHz na Snapdragon 400 na processor, it's not the best processor in the market, but it is really nice at mabilis. Kasi Snapdragon 400, I'm not sure kung meron benchmarks, pero I'm pretty sure na kayang-kaya niya most games na meron ngayon. It is paired with the Adreno 305 GPU. So, kayang-kaya na. I'm pretty sure kayang-kaya nun ang mga games na mga favorite nyo ngayon na nasa phone nyo. It has a 16 gig storage din. Pero, the catch is, wala pa rin microSD, katulad ng Iceberg. Wala siyang microSD, pero sabi ko nga kanina, palagay ko hindi nyo naman pupuno ang 16 gig. Diba? And kung gusto nyo na mas malaki, doon na kayo sa HTC One, which has a 32 gig na storage. Another thing, meron tong LTE. Diba? Wala pang LTE sa Globe. Well, sa other network, meron sa Smart. Pero, di ba, it's nice to see LTE sa HTC One Mini. So, future-proof. Pag meron na kayo LTE sa network nyo or sa SIM card nyo, saka na kayo kumuha nito. Saka kayo ma-realize na, wow, may LTE nga pala ako magagamit ko to, di ba? So, another thing, meron din siyang ultra-pixel na camera just like the HTC One. Remember the HTC One, meron siya 4.1 megapixel na camera, pero napakaganda niya under low light. Well, hindi masyado. Well, abangan nyo yung review ko na HTC One. Meron siya ultra-pixel camera, meron din siya 800 mAh na battery, and Android 4.2 na to. So, sa Android 4.2, meron pa rin tayo dito na HTC Blink Feed.
Kung mapapansin nyo, parang feed ng mga Facebook, Twitter, and favorite news nyo, the HTC Zoe para sa gallery, and the HTC Boom Sound. Yes, meron pa rin siyang Beats. Napakaganda ng sound ng HTC One. Ina-expect ko sa HTC One, mas mababa, mas mahina man ng konti. I'm pretty sure na mas maganda pa rin to kaysa sa other smartphones. The HTC Boom Sound, hands down ako sa HTC Boom Sound. Wala pang price, pero sana expect ko, sana lower than 20,000 pesos. Kasi medyo mahal na kung more than 20,000 pesos for the HTC One Mini. Next topic is the Nexus 7. Ayan, EV leaks, nag-leak sila. Kaya nga EV leaks, di ba? Nag-leak sila ng press shot ng Nexus 7. Thank God, malapit na ang Nexus 7. With Android 4.3, sabi nila, this is the leak specs. According to them, it will have a Snapdragon 600 processor, a 1920 by 1200 na resolution. That's pretty large on a 7-inch display. I'm pretty sure kaya na yun ng Snapdragon 600. Ang Snapdragon 600, malakas na yan. Kaya na niya ng 1920 by 1200. Meron din siya Android 4.3 na hindi palabas. Well, according to the leaks specs. Para sa akin, mas maganda sa akin ang design ng Nexus 7 compared sa Nexus 7 2013 compared sa Nexus 7 last year. Siyempre, mas maganda yung performance nito. And meron na tayong rear camera. Pwede na kayo mag-Instagram dito sa Nexus 7 or mag-Vine o kung ano man magpagka-Vine nyo sa Vine at Vane Instagram. Nakakalito, di ba? Pero Instagram pa din or Vine. Maganda yung Vine. Try nyo. So, I think that's it. Oh, wait. Meron pa tayo. Nagpapasalamat nga pala ako sa nanonood ng Big Time Show Gen 2, BTS Gen 2, last Saturday. Nag-trend po kami 3 times sa Twitter. Tanghali, hapon at gabi. So, salamat po. On 3 different occasions, nag-trend po kami. Salamat po sa lahat na nag-tweet, sa lahat po na sumali, sa lahat ng nanood. Salamat po. Hindi ko po kayong masabihan lahat, pero nagpapasalamat po ako sa lahat ng nanood ng BTS Gen 2. So, abangan nyo po ang susunod naming episode. Napiyok na ako. Sa susunod naming episode, this Saturday, marami kami pag-uusapan. Exciting. This Wednesday, meron tayong Cherry Mobile Trade Launch. Sana may bagong devices. Sana maraming lalabas. Sana pag-usapan din natin ang My Phone Iceberg. Abangan natin yan. Abangan natin ang topic this Saturday. I'm pretty sure na exciting ang Big Time Show. Well, every week naman exciting ang Big Time Show, di ba? So, abangan niyo po ang Big Time Show this Saturday. So, yun po. So, I think, i-rough it up na natin. Meron tayo, syempre, yung nga, kung gusto yung basa, ulitin nyo na lang ang My Phone Iceberg. Meron tayo HTC One Mini and the Nexus 7. So, yun na po. So, don't forget to visit my website. It's jeromeancheta.com. And don't forget to follow me on Twitter at jamancheta. And like my Facebook page. It is on facebook.com/jamonline.blog. Oh, and don't forget to subscribe here in YouTube. Huwag niyo po kalimutan yan. And of course, don't forget to watch the Big Time Show every Saturday night at 10 p.m. sa YouTube Live Tech Discussion Show. Marami kami pag-uusapan. Katulad nga sinabi ko kanina, exciting to, masaya to, manood kayo. bit.ly/watchbts, Saturday night, 10 p.m. Don't forget to tweet us at BTS Live. So, I think that's it for this week. Abangan niyo po uli next week ang Jam Online Weekly or JOW. Ayoko na. Napagod na ako. Kanina ko pa kinausap sarili ko. So,